Matapos ang nag-viral video ng pamamatok at pagkasa ng baril ni Wilfredo Gonzales sa isang siklista, ipinatawag ang mga ito sa Senado para sa isasagawang Senate investigation ukol sa nangyaring insidente. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ng siklista na kinilalang si Alan Bandiola at ikinuwento nito ang kanyang panig sa Senate hearing. Dito, binanggit niya na tinapik niya lang daw ang sasakyan ni Wilfredo Gonzales nang magitgit siya nito sa bike lane. Dahil sa pagtapik umano sa kotse, ito raw ang naging ugat ng panggagalaiti ni Gonzales para habulin siya hanggang sa magpang-abot sila nito sa mismong bahagi na nakunan ng video ng vlogger at ng CCTV. Pero taliwas naman ang naging payag ni Gonzales dahil aniya nag-umpisa raw ito na biglang may kumalabog sa likuran ng kanyang kotse at nang silipin niya ay isang nakabisikletang nakabunggo sa kanyang likuran. Paglabas ni Gonzales sa kanyang kotse ay pinagmumura raw agad siya nito dahil kung hindi raw siya bumiglang hintok, hindi raw mababanggang kanyang kotse. Hinampas daw ng siklista ang bubungan ng kanyang kotse na naging sanhi ng pagkayupi raw nito. Ayon pa kay Gonzales, bukod doon ay dinirty finger daw siya nito. Dito na raw siya nagsimulang manggalaiti sa siklista hanggang sa magpang-abot sila. Pero pinabulaanan lahat ito ng siklista. Yes, ikwento mo na lang. Hindi Nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige pa. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Pa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng Oo, August 8. kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, Apa. alam mo na, wow, the consequences, Nangyari diba? po ito August Sabi mo 8. na totoo. Apa. Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yon. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga. Ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi, niya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya, ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? Hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, eh. wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na,
nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi ng tatawag tayo ng pulis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng pulis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga pulis. Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, sir, kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ano sabi ng pulis? Wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila. Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Seradan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git pa ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, yung traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po dun sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po dun sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV.
So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Gala Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa Barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Gala Station. Pagbalik po namin ng Gala Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko, kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng Sandali, gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya, Opo. hindi yung sa Mahaba po tapik, kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver's side po. Okay. So sabi ko dun kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan, sabi niya. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagan niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako, sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka? Opo, yun ang Alam ko nangyari. after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigador, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin, siya ang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ang pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay Ha? ko po yung Bigyan Your mo lang? Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nag-ayos na kami.